Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa One Mission Gospel, isang pag-aaral mula kay Jesus. Kabanata 5, Bahagi 2. Pagkilala sa nakatagong sakit. Ang mga sugat na dinadala ng tao, mga halimbawa sa kasulatan ng mga wasak na buhay, at paglilingkod na may malasakit ni Kristo. Mga pangunahing kasulatan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na mga may bagbag na puso, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Awit Kapitulo 34 versikulo 18. Kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso, at tinatalyan niya ang kanilang mga sugat. Awit Kapitulo 147 versikulo 3. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sama sa akin, sinugo niya ako upang magbigay ng paningin sa mga bulag, upang magpadala ng laya sa mga bihag. Isayas Kapitulo 61 versikulo 1. Magsilapit sa akin, kayong lahat na nangapapagod at nangabibigatan, at kayo'y aking papagpahingahin. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Bawat puso ng tao ay nagdadala ng isang kwento. Ang ilang kwento ay puno ng kagalakan at pasasalamat, habang ang iba ay namarkahan ng dalamhati, kabiguan, pagtanggi, kalungkutan, pagkakasala, takot, pang-aabuso, pagkabigo, o pagkawala. Maraming tao ang natututong itago ang mga sugat na ito sa likod ng mga tiwalang salita, abalang schedule, tawanan, o tagumpay sa panlabas. Gayunpaman, sa ilalim ng lahat, sila ay nangungulila sa isang taong makakaunawa sa kanilang sakit. Ipinapakita ng kasulatan na ang Diyos ay hindi lamang nakakakita sa mga nakatagong sugat na ito, siya ay labis na nagmamalasakit sa mga nagdadala nito. Sa buong kasulatan, ang Panginoon ay paulit-ulit na lumalapit sa mga may bagbag na puso. Hindi niya itinatakwil ang mga nasugatan, ni hindi niya binabaliwala ang mga pusong nadurog ng mga pasanin ng buhay. Sa halip, ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos na nagpapagaling, nanunumbalik, nagpapatawad, at nagbibigay ng pag-asa. Kung ang mga mananampalataya ay magpapusa ng dalahin ng Panginoon, dapat nilang matutunang makilala ang nakatagong sakit at tumugon ng may parehong malasakit na ipinakita ni Jesus noong siya ay narito sa lupa. Ang katotohanan ng nakatagong pagkawasak. Ang kasalanan ay nakaapekto sa bawat bahagi ng buhay ng tao. Nang maghimagsik sina Adan at Eva laban sa Diyos, ang mga kahihinatnan ay lumampas pa sa pisikal na kamatayan. Ang sangkatauhan ay nakaranas ng espiritual na paghihiwalay, wasak na ugnayan, kahihiyan, takot, at pagdurusa. Mula sa sandaling iyon, ang bawat salinlahi ay namuhay sa mundong puno ng pagkawasak. Ang ilang sugat ay nakikita. Ang iba ay nananatiling nakakubli. Maraming tao ang tahimik na nakikibaka sa pagkakasala sa mga nakaraang kasalanan. Takot sa hinaharap. Pagtanggi ng pamilya o mga kaibigan. Dalamhati matapos mawalan ng mahal sa buhay. Kalungkutan sa kabila ng pagiging napapaligiran ng mga tao. Pangamba at kawalan ng katiyakan. Kapaitan dulot ng pagtataksil. Kawalan ng pag-asa matapos ang paulit-ulit na kabiguan. Kawalan ng kabuluhan sa kabila ng tagumpay sa mundo. Ang mga paeneng ito ay madalas na nananatiling hindi nakikita. Tanging ang Diyos ang lubusang nakakaalam ng sakit na dinadala sa loob ng puso ng tao. Gaya ng ipinapahayag ng Kawikaan Kapitulo 14 versikulo 10. Ang puso ay nakakakilala ng sarili niyang kapaitan. Ang katotohanang ito ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na huwag kailanman ipagpalagay na ang panlabas na anyo ay siyang tunay na kalagayan ng kalooban. Ang puso ng Diyos para sa mga bagbag ang puso. Isa sa pinakakaaliw na paksa sa buong kasulatan ay ang natatanging pagmamalasakit ng Diyos sa mga taong may sugatang puso. Isinulat ni David, ang Panginoon ay malapit sa kanila na mga may bagbag na puso. Awit Kapitulo 34 versikulo 18, KJV. Ang salitang, malapit, ay nagsasalita ng pagiging malapit ng Diyos. Kapag nararamdaman ng tao na sila ay inabandona, ang Diyos ay lumalapit. Kapag ang iba ay hindi makaintindi, ang Diyos ay ganap na nakauunawa. Kapag ang mga luha ay pamatak ng lihim, wala ni isa ang nakalilipas sa kanyang pansin. Ang Panginoon ay hindi malayo sa pagdurusa. Siya ay naruroon sa gitna nito. Ang awit Kapitulo 147 versikulo 3 ay higit pang nagpapahayag. Kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso, at tinatalyan niya ang kanilang mga sugat. Ang larawang ito ay tulad ng isang mahabaging manggagamot na maingat na nagbabalot ng malalim na pinsala. Hindi binabaliwala ng Diyos ang mga sugat.
Pinagagaling niya ang mga ito ng may pagtitiyaga, awa, at katotohanan. Si Jesu Kristo, ang dakilang manggagamot. Tinupad ni Jesus ang hula ni Isaias tungkol sa Mesiyas. Nakatayo sa sinagoga sa Nazareth, binasa niya. Ang Espiritu ng Panginoon ay sama sa akin, sinugo niya ako upang magbigay ng paningin sa mga bulag, upang magpadala ng laya sa mga bihag. Lucas Kapitulo 4 versikulo 18, KJV. Ang ministeryo ni Kristo ay kinakitaan ng malasakit. Kung saan ang iba ay humutol, si Jesus ay nagpatawad. Kung saan ang iba ay umiwas, si Jesus ay tumanggap. Kung saan ang iba ay humusga, si Jesus ay nanembalik. Hindi lamang siya nangaral sa mga karamihan. Napansin niya ang mga individual. Bawat pakikipagtagpo ay nagpahayag ng kanyang puso. Mga biblical na halimbawa ng nakatagong sakit. Ang babaeng nasa balon, Juan Kapitulo 4. Nang makilala ni Jesus ang babaeng Samaritana, marami ang nakakita lamang sa isang immoral na taga-ibang lugar. Nakita ni Jesus ang higit na malalim. Nakilala niya ang mga taon ng kabiguan, wasak na ugnayan, kahihiyan, at espiritual na uhaw. Sa halip na hiyain siya, inihayag ni Jesus ng may pag-ibig ang kanyang pangangailangan at inialok ang buhay na tubig. Ang kanyang pinakamalalim na pangangailangan ay hindi panibagong ugnayan. Ang kanyang pinakamalalim na pangangailangan ay pakikipagkasundo sa Diyos. Matapos makilala si Kristo, siya ay naging saksi, na nag-aanyaya sa iba na makilala ang tagapagligtas. Ito ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na sa likod ng makasalanang pag-uugali ay madalas na may pusong naghahanap ng tunay na kasiyahan. Zakeo, Lucas Kapitulo 19. Si Zakeo ay nagtataglay ng kayamanan at impluwensya. Ngunit ang kanyang yaman ay hindi makabusog sa kanyang kaluluwa. Umakyat siya sa puno ng sikumoro upang makita lamang si Jesus. Habang nakita ng karamihan ang isang tiwaling maninangil ng buwis, nakita ni Jesus ang taong handang mabago. Tinawag siya ni Kristo sa kanyang pangalan. Pumasok siya sa kanyang tahanan. Binago ng biyaya ang puso ni Zakeo. Ang kanyang buhay ay naging katibayan na walang sinuman ang lagpas sa abot ng awa ng Diyos. Ang babaeng nahuli sa pakikiapid, Juan Kapitulo 8. Nakita ng mga pinunong panrelihiyon ang isang makasalanang karapat-dapat parusahan. Nakita ni Jesus ang isang babaeng labis na nangangailangan ng biyaya. Hindi niya binaliwala ang kanyang kasalanan ni hinatulan man siya ng walang pag-asa. Sa halip, ipinahayag niya, hindi rin kita hinahatulan, yumaon ka na, at huwag ka nang magkasala. Ang katotohanan at awa ay nagtagpo ng ganap. Ito ang nananatiling huwaran para sa Kristiyanong ministeryo. Hindi natin dapat ikompromiso ang katotohanan ng Diyos. Hindi rin natin dapat ipagkait ang kanyang malasakit. Si Pedro matapos ang pagkakaila. Ang pinakamalaking sugat ni Pedro ay hindi pisikal. Ito ay ang durog na bigat ng kabiguan. Matapos ikaila si Kristo ng 3 beses, si Pedro ay tumangis ng mapait. Marami ang maaaring naghinuha na ang kanyang ministeryo ay tapos na. Gayunpaman, matapos ang kanyang pagkabuhay, si Jesus ay may pag-ibig na nanembalik kay Pedro sa tabi ng dagat ng Galilea. 3 beses na nagtanong si Jesus, "Iginagalang mo ba ako?" Pagkatapos ay inatasan siya, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Ang Panginoon ay nalulugod sa pagpapanumbalik sa mga taong tunay na nagsisisi. Ang kabiguan ay hindi ang huling salita. Ang biyaya ng Diyos ang nangingibabaw. Ang malasakit ni Kristo. Ang malasakit ni Jesus ay hindi kailanman damdamin lamang. Ito ay nagtulak sa kanya na kumilos. Hinipo niya ang mga ketungin. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinakain niya ang mga nagugutom. Inaliw niya ang mga nagdadalamati. Pinatawad niya ang mga makasalanan. Pinanumbalat niya ang mga wasak. Sa huli, inialay niya ang kanyang sariling buhay sa krus. Ang krus ay nakatayo bilang pinakadakilang pagpapakita ng banal na malasakit. Doon ay pinasa ni Jesus ang kasalanan ng sangkatauhan upang ang mga sugatang makasalanan ay makatanggap ng kapatawaran, kagalingan, pakikipagkasundo, at buhay na walang hanggan. Ang bawat ministeryo ng malasakit ay dapat sa huli nakaturo sa mga tao tungo sa krus. Paglilingkod sa mga sugatang puso sa ngayon. Ang banal na espiritu ay nagpapatuloy sa ministeryo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Ang mga mananampalataya ay nagiging kasangkapan ng nagpapagaling na biyaya ng Diyos. Makinig bago magtama. Maraming nasasaktan ay nangangailangan muna ng taong tapat na makikinig sa kanilang kwento. Ang madaling paghuhusga ay madalas nagsasara ng mga puso.
Ang may malasakit na pakikinig ay nagbubukas sa mga ito. Sabihin ang katotohanan sa pag-ibig. Ang biblical na malasakit ay hindi kailanman binabaliwala ang kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ay marahang umaakay sa mga tao tungo sa pagsisisi at sa naging-iligtas na biyaya ni Jesu Kristo. Gaya ng bili ni Pablo sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 15, dapat nating sabihin ang katotohanan sa pag-ibig. Manalangin kasama ng mga nasasaktan. Ang panalangin ay nagpapaalala sa mga nagdurusa na hindi sila inabandona ng Diyos. Anyayahan silang ailapit ang kanilang mga pasanin sa Panginoon. Magtiwala sa banal na espiritu na maglingkod kung saan ang salita ng tao ay hindi makaya. Ituro ang bawat tao tungo kay Kristo. Walang tagapayo, pastor, kaibigan, o ministeryo ang makapapalit kay Jesus. Siya lamang ang nagpapagaling sa pinakamalalim na sugat ng kaluluwa. Siya lamang ang nagpapatawad ng kasalanan. Siya lamang ang nagbibigay ng walang hanggang pag-asa. Ang bawat usapan ay dapat sa huli umaakay sa mga tao tungo sa tagapagligtas. Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat nating tanungin ang ating sarili ng ilang mahahalagang katanungan. Napapansin ko ba ang mga taong tahimik na nagdurusa? Mabilis ba akong humutol o mabilis makinig? Nakikita ko ba ang mga makasalanan lalo na bilang mga problema, o bilang mga taong iniibig ni Kristo? Handa ba akong maglaan ng oras sa paglakad kasama ng mga wasak? Ang aking mga salita ba ay nagpapahayag ng parehong biblical na katotohanan at malasakit na katulad ng kay Kristo? Kapag ang mga mananampalataya ay patuloy na sumasagot sa mga katanungang ito sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod, sila ay nagiging tapat na kinatawan ni Jesus sa isang mundong nagdurusa. Pangunahing kaisipan. Ang mga tao ay madalas nagkukubli ng kanilang sakit sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang banal na espiritu ay nagbibigay kakayahan sa mga mananampalataya na tumingin ng higit pa sa panlabas na anyo. Ang ngiti ay maaaring magkubli ng dalamhati. Ang tiwala ay maaaring magkubli ng takot. Ang tagumpay ay maaaring magkubli ng kawalan ng kabuluhan. Ang galit ay maaaring magkubli ng malalim na sakit. Tanging si Kristo ang lubusang nakakakilala sa puso ng tao. Bilang kanyang mga tagasunod, tinatawag tayong lumapit sa bawat tao ng may pagpapakumbaba, pagtitiyaga, malasakit, at pag-asa ng mabuting balita. Mga mahahalagang aral mula sa bahagi 2. Ang bawat tao ay nagdadala ng mga epekto ng pagkahulog ng sangkatauhan sa kasalanan. Ang Diyos ay lumalapit sa mga bagbag ang puso at pinagagaling ang mga nagtitiwala sa Kanya. Si Jesus ay patuloy na tumitingin ng higit sa panlabas na anyo tungo sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Ang biyaya at katotohanan ay dapat laging nananatiling magkaisa sa Kristiyanong ministeryo. Ang malasakit ay nakikinig, umuunawa, naglilingkod, at may pag-ibig na umaakay sa mga tao tungo kay Kristo. Ang mabuting balita ay nag-aalok ng kapatawaran, pagpapanumbalik, at walang hanggang pag-asa para sa bawat sugatang puso. Ang bawat mananampalataya ay tinatawag na maging kasangkapan ng nagpapagaling na biyaya ng Diyos. Sino sa iyong buhay ang maaaring nagkukubli ng malalim na sakit sa likod ng masayang anyo? Naranasan mo na ba ang kagaling ni Kristo sa mga bahagi ng iyong nakatagong pagkawasak? Paano ka magiging mas sadyang makinig bago magsalita? Pinagbabalance mo ba ang biblical na katotohanan at ang malasakit ni Kristo kapag naglilingkod sa iba? Paano mas maipapakita ng iyong simbahan ang may malasakit na puso ni Jesus para sa mga nagdurusa? Panalangin. Ama sa langit, salamat sa pagiging Diyos na nakakakita sa bawat nakatagong sugat at lumalapit sa mga bagbag ang puso. Salamat sa pagpapadala ng iyong anak, si Jesu Kristo, ang dakilang manggagamot, na naparito upang magpagaling, magpatawad, manumbalik, at magligtas. Bigyan mo ako ng mga mata upang makilala ang tahimik na sakit na dinadala ng mga nasa paligid ko. Punuin mo ang aking puso ng malasakit ni Kristo, upang ako ay makinig ng may pagtitiyaga, magsalita ng may biyaya, maglingkod ng may pagpapakumbaba, at tapat na ibahagi ang pag-asa ng mabuting balita. Ingatan mo ako mula sa mapanghusgang kalooban, at turuan mo akong magpahayag ng parehong iyong katotohanan at iyong awa. Gamitin mo ang aking buhay bilang kasangkapan ng kagalingan na umaakay sa mga wasak tungo sa krus, kung saan ang tunay na kapatawaran, kapayapaan, at buhay na walang hanggan ay matatagpuan. Sa mahalagang pangalan ni Jesu Kristo, ako ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.